Good morning mga kaparperents. Ngayon ay magpapalit ako ng bagong cat litter dito sa aking mga pusa. Pinalitan ko na kasi yung cat litter nila dahil medyo marami ng ihi. Kasi pag hindi ko papalitan, naglalaro kasi sila doon sa cat litter. Tapos tatabi sa amin, edi mapanghi din sila. Kaya kailangan laging bago din yung cat litter. Kaya dapat nga kapag nadumihan na yung cat litter, nalagyan na ng pupo or ihi, dapat ay maalis natin agad. Kasi pag hindi naalis, naglalaro sila doon. Ayan, meron ako ditong planggana na medyo malaki-laki, pero medyo sikip na rin sila dahil nagsisipaglaki na sila. Ito nga palang cat litter na ilalagay ko ay 5 liters at ito ay 120 ang bili ko. Di ko lang alam kung sa lugar niyo ay ganun din ba ang price, pero dito sa amin ay 120 ang bili ko nitong 5 liters. Ayan, at ibubuhos natin sa planggana. Kung meron kayong malaki-laking lalagyan, mas maganda kung medyo malaki-laki ang paglalagyan nyo ng cat litter. Kasi nga, yung mga pusa, lalo pagka madami, ay naglalaro doon sa buhangin. So, dapat medyo malapad-lapad yung paglalagyan. Langgana na lang ang pinaglagyan ko para mura-mura. Kasi may mga nabibili talaga na lalagyan ng cat litter. Meron talagang naka-design na para sa mga cat litter. Kaya lang syempre, nagtitipid tayo. Marami akong alaga, meron akong aso, marami akong pusa. Kaya kailangan tipid-tipid. At kailangan natin mag-DIY. So, itong pinaglumaan kong palanggana ay ito na lang ang pinaglagyan ko. Meron pa kasi akong isang pusa, si Sophie, yung nilagay ko sa cage kasi nga gumagala. Pag nakaalis ng bahay, pag dumadating, nai-stud ng mga pusang gala sa labas. So, ayaw ko naman na madagdagan pa yung aking mga alagain, kaya control muna sa aking mga alaga. Ayan, natingnan nyo naman, pagkaamoy niya doon sa bagong lagay na cat litter, ayan, at magbubuhay na mano na itong aking isang kuting. Ayan, gustong gusto kasi nila yan dyan sa buhangin. Ay, yan nga pala, nakikita nyo may mga kulay-kulay na buhangin, ayan, may mga bilog-bilog. Ayan ay yung may scent, kumbaga may naaamoy na mabango at hindi babaho yung pupo ng pusa at saka yung ihi. Ayan, pagkatapos niyang umihi ay tinabunan niya. Ganyan ang pusa. Kaya kailangan pag umalis siya diyan, i-check ko kung ano ba ang ginawa niya para tanggalin ko na agad yung kaniyang ginawa. Kasi nga pag hindi natanggal ay naglalaro sila diyan o di mapupunta sa katawan nila yung pupo nila o kaya yung ihi nila. Kaya kailangan pag nakita ko na naandyan sila, i-check ko kung ano ba ang ginawa nila, kung nagpupo ba sila. Kasi tatanggalin ko na agad. Ayan, at medyo lumalaki na yung aking mga kuting. Ito pala yung naiwan ni Mimi, apat na kuting ang naiwan niya sa akin. So, medyo matrabaho pa ngayon kasi igagatas ko yan. Hindi pa kasi masyadong kumakain ng cat food, ng kanin, kaya kailangan pang alalayan ng gatas. Sa nagtatanong kung mahirap daw bang mag-alaga ng pusa, hindi naman mahirap mag-alaga ng pusa kasi hindi naman sila maselan kapag maaga mo silang na-train. So, kailangan habang bata pa, ma-train na agad yung pusa. Kung saan dudumi o kung saan iihi, kailangan ma-train na. Pag natutunan naman nila yan, hindi ka na mahihirapan mag-alaga. Kung gusto mo naman, pwede mo rin silang turuan sa basahan. Ang gagawin mo lang, yung basahan, kapag may nakita kang ihi nila, ipupunas mo yung basahan doon sa ihi nila. Tapos wag mo munang lalabahan. Kasi hahanapin nila yung amoy nung ihi nila. At doon nila yung tutukuyin. Sa cat litter naman, kapag may nakita kayong pupo at gusto nilang turuan o first time mo na tuturuan na magpa-pupo doon sa cat litter, ang gagawin mo kapag ikaw ay nagdakot nung dumi, lalagyan mo ng kaunti yung buhangin, yung cat litter. Kasi hahanapin nila yung amoy noon. At yung pinagdakutan mo, kunwari yung sa isang side ng bahay nyo, yung pinagdakutan mo, lalagyan mo ng sunrock or sabon. Kasi
kasi ayaw nila noong amoy na yon. Hindi na sila babalik doon para magpupo. Hahanapin nila yung amoy at pag nakita nila doon sa cat litter, doon sila pupupo at doon sila magwiwiwi. Ganun lang ang pag-train sa ating mga alagang pusa. Ganun din sa aso. So, kung sa basahan nyo naman ituturuan, ang gagawin nyo ay yung basahan, ipupunas nyo doon sa ihi at ilalagay nyo sa isang lugar kung saan nyo gusto na doon sila laging magpupupo doon sa side na yon. Sa akin dito ko nilalagay sa ilalim ng lababo kasi gusto nila medyo madilim. Ayun. Kaya, tapos may kortina yan. Nilalagyan ko naman yan ng kortina kasi hahanapin nila yan at gusto na nila yung medyo madilim. Ayun lang guys. Sana ay nakatulong ang aking tips sa mga nag-aalaga ng pusa. Ganun lang ang pati train sa ating mga alagang pusa. Thank you for watching at kung nagustuhan nyo ang video ko for today ay like and share naman sa aking video at kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel ay subscribe na kayo sa aking channel, i-bell all nyo, pindutin nyo yung bell notification at i-bell all nyo para notified kayo kapag mag-upload ako ng videos. Thank you for watching guys!